Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Ng Birhen ang maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y Ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumayin yung lahat. at sumainyo rin. Ika-apat na po ang ating pagdiriwang ng ating Misa de Gallo dito pa rin po sa Radio Veritas. At sa ating pagdiriwang ngayong gabing ito, tayo po ngayon ay hahanda ng ating Panginoon, binibigyan na ng pagkakataon na namnamin ang mabuting balita na katulad ng pagpapahayag ng anghel sa pangitain ni Zacarias. Tunay na ang pangako ng Diyos ay may sasakatuparan. Kaya naman paanyay rin sa atin dito na tayo ay makibahagi sa pagganap sa katuparan ng pangako ng Diyos sa atin bilang paghahanda natin sa pagdating ng kanyang kapanganakan, ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman mga kapatid, ating ngayong pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukunan at kasalanan, hingan natin ngayon ng kapatawaran upang tayo makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biniheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, ang kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tung na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, asama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin. Ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak,
ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias. Sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugulian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantala nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias.
upang pagkasunduin ng mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. At paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayong nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga ginigiliw kong mga kapatid, itong mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kadustahan nga ba? O isang pagpapala? Isa nga bang tinatawag nating sumpa ang dumapo sa sinapupunan ni Elizabeth? O baka naman naghintay lamang ito ng takdang panahon? Mga kapatid, Advent is a season of waiting. We always conclude and we agree with each other, mga ginigilo kong mga kapatid, na ito ang panahon ng pagdating. At kapag may dumarating, may pangako. At kapag may pangako ng pagdating, meron ang hinihintay at meron ang naghihintay. Kaya nga naman dito natin makikita kung paano kumikilos, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa buhay ni Juan Bautista. Pero ngayon, nakapokus po, nakasentro ito sa kanyang mga magulang si Zacarias at si Elizabeth, na kumakatawan po ng ating katauhan din na naghihintay. O maaring masabi natin, bago maghintay, meron munang pangako. At dito, napakinggan natin kung paanong nagkaroon ng kaganapan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala niyan sa isang anghel na si Gabriel upang ipamalita kay Zacarias. Can we blame Zacarias? Masisisi ba natin siya? Sapagkat sa kanya mismo nagmula ang kadahilanan na sa sobrang tagal ng paghihintay ay maging sila man ay tumanda na. Pangalawa, mga kapatid, marahil punong-puno na sila sa kanilang mga naririnig, sa kanilang mga kapitbahay na marahil sinasabi na naulunigan nila, ay naku, napakamalas naman na mag-asawang ito. Lalong-lalo naman itong si Elizabeth. Mga kalugod-lugod pa man din sila sa mata ng Diyos, pero bakit hindi sila pinagpala ng isang anak? Marahil, we cannot blame Elizabeth and at the same time, Zacarias. Dahil sa kanila, tila bagang lumipas na. Kapatid, ang paglipas, hindi ibig sabihin lumipas na at kakalimutan na natin. Kung minsan kailangan na yung palipasin ang bugso ng ating damdamin ngayong panahon ng Adbyento upang magbigay daan sa damdamin ng kaligayahan o kagalakan sa ating paghihintay. Yung tinatawag nating hopeful joy, kagalakan sa ating pag-asa. Pag-asa na ang pangako ng Diyos ay gaganapin niya at bibigyan niya ng tunay na kahulugan sa kanyang una, 2, at 3. Una, ang kanyang pamamaraan. God's ways. God's ways, my dear friends, will always be not our ways. Well, even Christ Himself, the Son of God, we always say that He is so unconventional, way ahead of His generation. How much more ang ating amang nasa langit? Sapagkat kung mapagtatanto natin ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, isa lang ibig sabihin niyan, hindi na siya ang ating Panginoon.
Sapagkat mas papanginoin na natin ang ating sarili pag naunawa natin ang kanyang pamamaraan. Magkakaiba kasi ang pamamaraan natin. Kung tayo nga, kung minsan hindi natin naunawaan ng bawat isa, hindi ibig sabihin hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin natin ang kanyang pamamaraan. At tayo ay pumaloob o sumailalim sa pamamaraan niya. Alam mo naman at alam natin mga ginigilig kong mga kabanalig na tanging ang pamamaraan ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng kaganapan. God's ways are not our ways. Second, my dear friends, nagkakaroon tayo ng dinatawag na para bang pakikibaka sa ating damdamin, katulad ni Zacarias, na magpakita ang Anghel Gabriel sa kanya. Ano ang sinabi niya? Sana maganap itong sinasabi mo. Kung totoo nga. Kasi unang-unang matanda na ako. At hindi lang matanda, sinabi niya, napakatanda na ako na at ang aking asawa at baog pa ang aking asawa. Naglalaban. May nangyayari sa kanyang kalooban na siyang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng ideya na itong si Zacarias, nagdududa to. Diba? And if God has His own ways, which we most of the times do not understand, well, kailangan natin tingnan mabuti yung kanyang will, yung kanyang kagustuhan. God's will. Kapatid, kung mararapatin ng Diyos na nung una pa lamang pinagkalooban na niya ng anak, itong si Zacarias at si Elizabeth, maaring marahil iba ang pagtanggap natin ngayon sa pagdating ni San Juan Bautista. O marahil hindi ganun na lamang ang pagtanggap natin ng kaligayahang dulot ng kanyang mabuting balita. So ibig sabihin mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay katulad din ng ating pangunawa sa kanyang tinatawag na kagustuhan, yung plano niya sa atin. Nagpaplano tayo araw-araw. O madalas kung minsan, wala tayong kaplano-plano. Sabi nga natin kung minsan, kung ano pa ngayong wala sa plano, yun na natutuloy. Di ba? Yun na natutuloy di ba? Pero mga kapatid, mas masarap pa rin na ninanamnam natin na ng pagtupad ng ating mga plano kung ito ay nakapailalim sa plano ng Diyos. Kaya ang kaganapan ng kaligayahan na marinig ni Zacarias na siya ay magiging isang ama na sa kabila ng kanyang katandaan, ito ay ayon sa plano ng Diyos. Even if in an old age, my dear friends, the plan of God goes beyond age and time. O ibig sabihin pala, kung hindi man sa henerasyon natin ngayon magaganap ang kabuuan at kaganapan ng plano ng Diyos, huwag kang malungkot. Kasi naging parte ka pa rin ng kanyang plano. Nauna lang tayo kung minsan, o di kaya naman nahuhuli tayo, o hindi sakto sa ating kapanahunan. Mangyari mga kapatid, mapalad pa rin tayo ay gumanap. Ang tanong lang is, handa ka bang gumanap sa plano ng Diyos? Kasi kung minsan mga kapatid, ang problema sa atin, inilalayo natin ang ating sarili sa plano ng Diyos. Umiiwas baga or kung minsan tinatanggihan natin. Dahil iniisip natin, mas maikabubuti natin kapag yung sarili natin plano ang ating sinusunod. Pero wag ka. Tingnan mo nangyayari sa ating kung minsan. Nasa huli ang ating pagsisisi. Hindi mo rin masisisi si Zacarias o marahil si Elizabeth. Hindi man nakapagsalita si Elizabeth, pero anong sinabi niya sa huli? Di ba? Inalis ng Panginoon ang aking kadustahan. Kapatid, kay tagal na panahon na daladala ni Elizabeth ang kadustahan na yan, ang pag-aalimura, ang insulto sa kanyang pagkababae, ang insulto sa kanya bilang tinaguri ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Maging kay Zacarias, na isang naglilingkod sa templo ng Panginoon, na isang alagad, isang saserdote, na kung saan nasa kanya na marahil ang karangalan na maging lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan, sa kanyang templo. Pero isa lang ang kahilingan niya. Sana mangyari na ang kanyang pinakaaasam na siya magkaroon ng isang anak upang maging ganap ang kanyang pagiging ama. At nung dumating nga ito, tingnan mo, kapatid, kung ang plano ng Diyos sa iyo, maghintay ka ng patagal, huwag ka mabahala, sapagkat may naghihintay. Sa dulo, kapatid, ng matinding kadiliman, ay kailanman ay liwanag ang ating makakamtan. Hindi lang marahil nabuksan ni Zacarias ang kanyang mga mata, marahil sarado rin ang kanyang mga tenga sa pwedeng magandang balita na dapat niyang marinig at ipahayag. Kaya nga maging ang kanyang mga labi ay itinikom.
dahil sarado ang kanyang tenga sa mabuting balita, kaya hindi siya nakapagpahayag. Kapatid, kung gusto mo magpahayag na mabuting balita, simulan mo ang pagbubukas ng iyong tenga. In the silence of our lives, my dear friends, let us listen to the what God wanted us to hear. Kaya we pray. Kaya madalas pag pinapanalangin natin mga kapanagis, we pray tayo, manalangin tayo sa Panginoon na sana makita natin ang dapat natin makita at marinig natin ang dapat nating marinig upang tayo ay makiganap sa dapat nating gawin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Pangatlo, mga kapatid, di pa tayo tapos. No? Pangatlo, God's way, God's will, God's time. Sabi ko nga kanina, hindi lang matanda si Elizabeth at si Zacarias. Napakatanda. That means, suktulan ang kanilang katandaan. Na dahil sa kanilang realisasyon na sila napakatanda na nawala na sa isip nila, sa diwa nila, o maging ang pag-asa na magkakaanak pa sila, ay wala na. Para bagang for them, companionship is more than enough for them to stay as husband and wife. But you see, my dear sisters and brothers, ito yung tinatawag na pamamaraan ng Diyos, yung kanyang pagganap sa atin, ano? Pinapanauli niya tayo sa kanyang pangako sapagkat tinutupad niya ito. Aba, Advent, again, my dear friends and sisters and brothers, is a season for us of receiving and becoming. Una, receiving. Pag ikaw'y naghihintay, kapatid, hindi niya patatagalin ang paghihintay mo dahil pagkakalooban ka niya. We receive something. As a matter of fact, while waiting, we receive a virtue. There is wisdom in waiting. May karunungan sa paghihintay. And second is that we should be transformed to what we ask for. Look what had happened to Elizabeth. While waiting, her patience, no? Yung kanyang pasensya, yung kanyang paghihintay, yung taimtim na pagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng kawalan na ng pag-asa dapat, ano nangyari kay Elizabeth? Napuspos siya ng pagpapala. At ninamnam niya ito. Hindi ba napuspos din yung sanggol sa kanyang sinapupunan? As a matter of fact, mga kapatid, bago mapuspos ng Espiritu Santo ang sinapupunan ng Birheng Maria, na una pang napuspos ang sinapupunan ni Elizabeth. At dahil dito, mga kapatid, nakita natin na ang katauhan ng sanggol na Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth, doon mo makikita that John the Baptist became the epitome of a ministry of joy. Sapagkat nung marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naggagalak ang sanggol sa kanyang sinapupunan, lumukso sa kagalakan. Doon pa lang, kapatid, alam mo na ang katauhan ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay magdadala ng kagalakan. Sapagkat yan naman ang kanyang purpose. Now, if you know God's will, and you know God's ways, and you understand God's time, He will fulfill His promise, that will bring us to that end of the dark tunnel. And what is that? The light, yung liwanag. And that is Christmas joy. O hindi pa nga pinapanganak si Kristo, binibigyan ka na ng patikim ng kagalakan ng kanyang pagdating. After all, that is the purpose of John the Baptist. Si Juan Bautista, kapatid, ang patikim lamang ng Diyos. He is the foretaste of Christmas joy because He is the joy of this Advent season. Kaya kapatid, ano pang ginagawa mo? Huwag ka lang tikim ng tikim. Kailangan namnamin mo. At kapag nagustuhan mo, ano ang pwedeng akma sa'yo, in God's ways, in God's will, in God's time, it will end you up in Christmas joy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hindi madadaig ng kagalakang loob at kagandaang loob ang Diyos. Sa takdang panahon ni pagkakalob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa kanya at ating sabihin, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo,
Naway tanggapin nila ang salita ng Diyos at buong pagpapakumbabang isabuhay ito. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ibang pinunong relihiyoso at sibil, naway maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at katikista, naway makita nila sa lahat ng bata ang mahahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa mga matatanda sa ating pamayanan, naway patuloy silang maghandog ng katalinuhan at panalangin at kailanman ay di mag-alinlangan sa natatanging pagmamahal sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa mga mag-asawang walang anak, naway isaalang-alang nila ang pangangailangan ng libo-libong mga sanggol na tinatanggihan ng kanilang mga magulang. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Para sa mga may kapansanan, pisikal o emosyonal, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong espiritu nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan nag-asal, mga pusong tapat. Samo namin Ay iyong itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng Kapuri-puri kay Diyos lumikha na sanlibutan sa ikaw ang daan loob na ang aming may alay mga sa karasong ubas at buwan ng paggawa. Ang alak nito para sa amin nagbibigay na iyong espiritu. aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, bubungan. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang naming nitong paghahain sa iyo, ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay inipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
pangalan mo mapasa. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at gumaganap sa kanyang banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay,
Akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga kapatid, ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating mga simbang gabi at Misa de Gallo simula December 15. Nais naman pong umattend physically dito po sa ating himpilan ng Our Lady of Veritas Chapel. Hanapin lamang po ang address na 162 West. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghanda nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalakan ng pagdating ni Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Salutaris hostia, Veceli Patris hostium, Bella premun hostilia, Darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum vocedat ritui prestet Fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti abunt proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Omne delectamentum in se habente. oremus Deus cui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quesumus et a nos corporis et sanguinis tui sacra mystera venerari ut redemptionis tue fructum in nobis vigiter sentiamus cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.